Matapos isiwalat ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin ang plano ni President Donald Trump para sa pagpapataw ng maraming sanctions para sa Iran upang hindi maituloy ang nuclear project ng Iran, pansamantalang iniwan ito ni President Donald Trump ang usapin hinggil sa nuclear weapon ng Iran at may bagay ito na pinagpukusan. At ito mga kaibigan ay ang Hamas sa Gaza. Hindi na nakatiis si President Donald Trump sa mga ginagawa ng Hamas sa Gaza at mismong si Trump na ang nagsabi at nagbigay ng ultimatum sa Hamas. Nagbigay ito ng ultimatum at kinakailangang ibigay ito ng Hamas ngayon. At kapag hindi raw ito ibinigay ayon kay President Trump, ay ito na ang katapusan ng Hamas. Mismong puwersa na ng mga Amerikano ang makakaharap ng Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay March 6, 2025. Isa na namang napakainit at pinakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa mga kaganapan sa Middle East, lalong-lalo na sa pagitan ng Israel at sa kalaban nito na Hamas. Ang sitwasyon ngayon ng Israel at ng Hamas ay maaaring magsimula agad ang isang panibagong digmaan ng magkabilang panig, lalong-lalo na mga kaibigan na kung ang Hamas ang tatanungin, sinasabi nito na ang Israel ay ayaw nang maipatuloy ang Phase 2 ng ceasefire deal ng magkabilang panig. Pero kung Israel naman ang tatanungin, sinasabi rin ito na ang Hamas na ang umaayaw ng Phase 2 ng ceasefire. Madali lamang itong isipin mga kaibigan, ang ibig sabihin nito ay kapwa sila tumatanggi na sa ceasefire. Ito mga kaibigan, maliban sa inapruba ni President Donald Trump na $1 billion na halaga ng mga armas na inihatid sa Israel, meron pang ipinadalang ibang mga armas si President Donald Trump sa Israel. At para saan ito? Ayon mismo kay President Donald Trump, ito ay pampuksa sa Hamas. Mismong si President Donald Trump na rin ang nagsabi na kapag hindi ibinigay ng Hamas ang kanyang hinihingi, ay ito na ang katapusan ng Hamas. By the way, ano ba ang hinihingi ni President Donald Trump? I-fact check muna natin ito. Baka sabihin ng ibang mga nanonood ng videong ito ay gawa-gawa lamang ang balitang iyan ng vlogger ng channel na ito. Ibinulgar ito ng Al Jazeera. Pero alam ko na marami ang mga nagdududa kung Al Jazeera ang magbalita. Natural ay sasabihin ng iba, hindi totoo yan. Yan ay paninira lamang sa United States of America at Israel. Ito ay ibinalita rin ng The Independent. Maging ang Hindustan Times ay kinumpirma rin ito. At kung iyong mapapansin, ilang minuto pa lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. And of course, ang pinakahuli sa lahat ay ang The Times of Israel. Dito sa ulat ng The Times of Israel ay isiniwalat ang bagay na hinihingi ni President Donald Trump sa Hamas. At kung hindi ito maibigay, ay may impyerno raw na mangyayari sa Gaza. Ayon kay President Donald Trump, ngayon na ibigay na ng Hamas ang lahat ng mga hostages na kanilang hawak. Hindi raw later, kundi now. May greetings pa si President Donald Trump sa Hamas. Sinabihan niya itong Shalom Hamas at ipinaliwanag pa ni President Donald Trump kung ano ang kanyang ibig sabihin sa Shalom. Ayon sa kanya, ang kanyang greetings na ginamitan ng Shalom, nangangahulugan raw ito ng hello and goodbye. You can choose. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang social media. Hinihingi din ni President Donald Trump ang kanilang mga hostages na wala ng buhay. Sa wikang English na ginamit ni President Donald Trump, only sick and twisted people keep bodies. Para na ring sinabi ni President Donald Trump na wala sa maayos na pag-iisip
ang grupong ito dahil maging wala ng buhay na katawan ay kanila pang hinahawakan at hindi inire-release. Dagdag pa niya, kung hindi raw ito ibigay ng Hamas ay wala raw ni isang miyembro ng Hamas ang maliligtas. Tahasan nitong sinabi mga kaibigan, this is your last warning. Maging ang pamunuan ng Hamas ay binibigyan na rin ng ultimatum ni Trump. Ayon sa kanya, ito na raw ang pagkakataon ng Hamas upang umalis na ng Gaza. At alam nyo ba mga kaibigan, hindi lang Hamas ang binigyan ng mensahe ni President Donald Trump. Sinabihan niya ang Gazans, "To the people of Gaza, a beautiful future awaits." Pero kung maging ang mga people of Gazans ayaw na rin na ipabigay ang hostage na hawak ng Hamas, lahat ng mga Gazans are dead. Ito ang sinabi ni President Donald Trump. Gumawa raw ang Gazans ng isang mabuting desisyon. I-release lahat ng mga hostage o ito na ang katapusan ninyo. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa mga pahayag ni President Donald Trump, nagsalita ang Palestinian Authority leader? Ayon sa kanya, kung itutuloy raw ito ni President Donald Trump ay puputulin na raw nila ang kanilang ties sa Amerika. Ayon sa ulat ng The Times of Israel mga kaibigan, sinabi ni President Donald Trump ang mga babalang ito sa Hamas matapos niyang makaharap ang 8 sa mga hostages na pinakawalan ng Hamas doon mismo sa Oval Office, sapagkat ang naturang mga hostages na kaharap ni President Donald Trump sa Oval ay isiniwalat nito kung gaano kahirap ang kanilang naranasan sa kamay ng mga militanteng grupong ito. Ayon sa mga 8 hostages, nasa kamay pa lang daw sila ng Hamas. Iniisip nila na si President Donald Trump daw ang kanilang pag-asa upang sila ay makalabas mula sa kamay ng mga militanteng grupo. At ngayon na sila ay nakawala na nga mula sa kamay ng Hamas, ay sinabi nito na tulungan nyo kaming ilabas ang marami pang mga bihag na hawak ng Hamas. Agad naman at tumugon si President Donald Trump at tahasang sinabi, "We'll get them out." Sa mga babala ni President Donald Trump, marami ngayon ang mga naghihintay kung ano ang gagawin ng Hamas at ng Gazans. At yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung sakaling na-inform kita tungkol sa balitang ito, ay i-like mo na rin ang video ito dahil napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. At sa lahat ng aking mga mahal na kababayan dito sa Pilipinas, sa Israel, sa Lebanon, at sa ibang panig man ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.